when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Okay. Sige po, magandang gabi po sa lahat sa ating mga nagpa-follow sa ating live. Magandang gabi din, Brother Rasha. Salamat sa arrange sa atin patungkol sa podcast. So, sa pag-start, mag-team muna tayo. So, may kasama ko dito si Brother Michael. Brother Michael, kayo po mag-pray. Hello po, tayo ay manalangin. Ama namin Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po Ama sa buhay po na pinagkaloob niyo po at pinahiram niyo po sa bawat isa po sa amin. Salamat po Ama sa gabing ito muli po. Kami po ay magla-live sa pamamagitan kay Brother Rasha po Panginoon. Panalangin po namin ulit na ang iyong pagkilos po Ama. Nahayaan niyo po kami lahat ng iyong mga minahal po Ama na kumilos sa buhay namin at turuan po ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong salita o Ama. Gabayin niyo po ang inyong mga lingkod upang mas maunawaan po ang katotohanan. At sana po Panginoon, kumilos po kayo, maligtas po kayo at igagay niyo po ang bawat isa na nais matuto ng iyong salita po Panginoon.
Salamat po, Panginoon, po namin ang iyong pagsama ngayong gabi na kumilos po sa buhay po namin at maunawan po namin ang iyong salita sa pamamagitan ng paggabay ng iyong banal na Espiritu. Salamat po, Ama. Ito po ang aming pagpapasalamat at panalangin sa pangalan ng aming nag-iisang Panginoong Jesus. Amen. Okay, so salamat Brother Michael. Salamat din sa ating mga followers. Last time, no, mayroon nag-comment, mayroon nag-ask ng question. Nagpapasalamat po tayo sa inyong magtanong sapagkat tayo po ay nasiyahan na marami po sa atin ang open-minded na gusto ding matuto ng katotohanan. So, sa pagpatuloy po ng ating lessons, actually, it's very broad yung lesson natin. Hindi ito siguro maubos ng ilang weeks and weeks kasi marami tayong mako-covered na mga lessons, no? Marami tayong mako-covered na mga lessons. Kaya atin pong himay-himayin, no? So para mas ma-digest natin, wag natin masyadong lakihan yung mga lessons, no? Medyo liit-liitin lang natin para mas ma-digest po natin. Okay? So, last time, yung topic natin is patungkol po sa kaligtasan. Kasi yung Biblia, nagre-reveal po, kapatid, ng mga false teachers na ang kanilang mga turo, kapatid, ay hindi po kaligtasan na ayon sa kaparaanan ng Panginoon. And also, ang Biblia ho, nagre-reveal din ng katotohanan. Nagre-reveal din siya ng ano yung paraan ng Diyos sa kaligtasan. So, last time we tackled na ang kaligtasan, kapatid, dapat ay Diyos yung mag-justify ng tao, no? Kaya ang Diyos nagbigay ng kanyang anak, that is God's way, hindi po sa ating kaparaanan. Kaya hindi po sa ating gawa, hindi po sa pamagitan ng ating mga tinatawag na mabuting gawa o faithfulness o something credit natin na kaya nating i-earn ang salvation. Kaya ang Diyos nagbigay ng salvation independent po sa tao. It means hindi po galing sa impluwensya ng tao. Hindi po galing sa kagustuhan ng tao. Kaya sabi ng Biblia, it's not our works, no? Hindi po galing sa atin yung kaligtasan. But instead, it is a gift from God, bigay po ng Panginoon. At atin pong i-continue, marami po tayong mga topics para mailahad po natin ang kabuoang topic ng salvations. So, meron tayong verse na babasahin, 2 Thessalonians chapter number 2, verse number 9 to 13. 2 Thessalonians chapter number 9, chapter 2, verse number 9 to 13. Pag meron kayong mga Biblia, po ay mag-open ng Bible kasi ito po ay Bible study or yung topic nga natin, gusto nating ipatunayan ang mga false teachers, mga scam, or mga maling turo ng bawat relihiyon na ito po ay naging sanhiho na marami pong mga kababayan natin, marami pong mga kapatiran natin na sila po ay confused. Sila po ay nalito. Ano po ba yung biblical na turo? Ano po ba yung mga teachings na dapat natin sundin? Okay, so basahin po natin 2 Thessalonians chapter number 2 in verse number 9. Sabi dito, even him whose coming is after the working of Satan, with all power and signs and lying wonders, and with all deceivableness of unrighteousness, and them that perish, because they receive not the love of truth, that they might be saved. Okay, verse number 11, take note in verse number 11. And for this cause, God shall send them strong delusion, that they should believe a lie, that they might be dumb, who believe not the truth, but had pleasure in unrighteousness. So sabi dito, 2 Thessalonians chapter number 9, na yung tactics, mga kapatid, ni Satan, gagamit siya ng mga wrong teachings, gagamit siya ng mga maraming kaparaanan, and even signs in lying wonders.
Sinabi ko mga lying wonders, mga dito po ito kapatid, mga bagay na pwede na mag-disguise or ito po ay subtle na kaparaanan or crafty na kaparaanan ni Satan, so that marami pong mga tao na hindi po makapunta doon sa katotohanan. Okay? Sabi dito in verse number 10, with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. Kaya yung topic, I don't know if Brother Russian, change na pa ba yung title natin? Tina-change natin yung title natin. Atin pong binigyan ng title na revealing the scam of religion regarding to the false teaching of forgiveness. So ating pag-usapan ngayon is about forgiveness. Kasi maraming nangyayari ngayon kapatid, many pong mga explanation regarding on that. Kaya bigyan po natin ng deep na study ang tinatawag na forgiveness, kapatid. Okay? So, maraming mga kaparaanan ng tao, man's way, as they think they can be forgiven. Marami pong mga kaparaanan na akala ng tao, yan po ang kaparaanan ng kaligtasan. Kaya ito, kapatid, no? Ako po I'm so sad na makikita pong makapatira natin na sila po ay naniniwala na ganun po ang kaparaanan ng kapatawaran ng kanilang kasalanan, subalit yan po ay hindi naman turo ng Biblia. Kaya nakakalungkot po na marami sa ating kapatira na sila po ay na-deceive, sila po ay nalito, po sa kanila, sila po ay naniniwala dahil yan po ang turo ng karamihan, yan po ang sinakikita nila, or some of them became the traditional doctrine na kanilang natutunan sa kanilang mga pamamahay, and even galing pa sa kanilang mga kaninunuan, kapatid. Okay? So, una, mayroong mga turo na yung pagkumpisal ay naging daan upang ang ating kasalanan ay mapatawad. Actually, kapatid, no? Yan po ay sariling kaparaanan lamang ng tao. Yan po ay man's way as they think they can be forgiven in that way. Yung pagkumpisar ho ng ating mga kasalanan. Actually, we're not personal. No? Hindi po tayo nagpo-point out ng mga religion dito. We are just revealing the truth, mga kapatid. Kaya let us open our mind, let us open our heart. That is our prayer, kapatid, na tayo po ay ma-work din ng Panginoon na makapunta tayo sa katotohanan. So una, meron pong tinatawag na confessions. Mainly believe na yung confession, yun po ang kaparaanan upang ang kasalanan ay mapatawad. Kailangan ka mag-confess to somebody, to the priest or someone na so-called na person daw na binigyan ng Panginoon ng authority na yung kasalanan mo ay doon mo sa kanya isabihin o ilahad. Doon mo ano ba yung tawag doon? Doon mo i-confess yung kasalanan, and they give it na assurance na yung kasalanan mo ay mapatawad by these things. Okay? Pangalawa, ang tao din, maraming tao na naniniwala na hindi lang yung confession, but also yung penance. Tinatawag nilang mga penitensya, no? Malapit na po tayo sa celebration na Holy Week. Marami namang mga kapatiran natin na sila po ay penitensya. Ang kanilang katawan ay sugatan, they need to make a sacrifice dahil ang kanilang paniniwala na ang kanilang kasalanan ay ma-forgive by doing that sa ganyang klaseng alituntunin o responsibility. They believe that. Kaya yung penance, pa-considered natin na kaparaanan lamang ng tao kasi hindi man yan itinuturo ng Biblia na dapat tayo ay magsugatan yung kayong katawan, kayo po ay magbuhat ng mabigat na cross, and they misapply the verse kasi meron naman silang verse na sabihin na siguro yung verse nila yung take up thy cross and follow me. Pero hindi naman yung literal, kapatid, no, na cross talaga yung bubuhatin mo. But
they believe, according to their teaching, to their doctrine, na yung penance, yung pagpenitensya ay makapabigay sa kanila ng forgiveness or pardon sa kanilang kasalanan. Okay? Ito pa. Marami din nagsabi, number 3, that doing something on religious work by giving, by donating, by having a faithfulness na naging faithful sa kanilang mga alituntunin sa kanilang mga simbahan o relihiyon, by them na ma-acquire nila yung tinatawag na forgiveness ng kanilang kasalanan. Okay? Ito pa, marami din nagsabi na yung pag-pray sa mga maraming mga santo. They need to pray for these saints. Dali nila yung kanilang mga kasalanan doon sila magpipray. They will mention the name of many saints. Maraming mga santo, they called it mga Christians before na naging they think that they became an example for them. Tinatawag nilang mga santo, they declared it as saints, and sabi nila, by doing that, yung kasalanan natin will be forgiven by God. Okay? So yan po ang mga turo ng katuruan lamang ng tao. Hindi po yan katuruan ng Biblia. And mamaya, let us reveal what is the true teaching of the Bible regarding unforgiveness. Ito pa, nagtuturo din yung iba na yung mga misa at saka yung mga indulgences. Anong sabi indulgences? Ang mga indulgences, kapatid, ito po'y paniniwala ng tao daw ay pupunta pa ng purgatory. Kailangan niya ng mag-sacrifice, magbayad ng kanyang kasalanan so that he will cross over purgatory and he will go to heaven. Kailangan niya magbigay, kailangan magbayad or meron bang gagawin so that siya po ay makalampas doon sa punishment ng purgatory. Tinatawag yung mga misa at mga indulgences. Okay? Yan po ang mga scam ng mga maraming relihiyon. Sabi nila, ito ang gagawin mo and your sin will be forgiven. Actually, mga kapatid, if you read the history, marami pong mga tao ang nararab. They're robbing the poor because of that teaching. Okay, ito pa. Marami din nagsasabi na yung pag-observe ng Ash Wednesday, okay? Ito po, marami ngayon sa atin, nakikita natin sa social media, meron silang mga sign of the cross sa kanilang mga noo. Tinatawag nilang Ash Wednesday. They think na if they have that mark on their forehead, ang kanilang mga kasalanan, kapatid, ay mabawasan or maipatawad na ng Panginoon. Okay? So, they called it na sign po ng repentance nila. Kaya naglagay po sila ng mga sign sa kanilang mga noo, and that is the sign of the cross na ginawa nila. Okay? Ito pa, marami din nagsasabi na pag tayo po'y mag-o-observe ng mga dietary law of Moses. Okay? Marami din itong tuturo na kapag kumain ka nito, mga malilinis na mga pagkain, kayo po'y mga declared as clean toward God. You will be forgiven for your sins. Kaya marami pong nagtuturo ng ganon. They make someone clean before God by restricting kung ano pong dapat kainin, hindi po dapat kainin. Okay? And they always says that yung kasalanan natin ay mapatawad, you will be clean if you've been observant sa mga dietary law of Moses. Okay, ito pa. Yung iba nagsasabi din na yung ating mga kasalanan ay totally forgiven, totally tayo na mabigyan ng pardon ng ating kasalanan if tayo po'y mag-persevere. Okay, ito yung mga word. Mag-persevere. Pag tayo po'y magpatuloy sa ating pananampalataya. Alam nyo, kapatid, yan po ang mga turo ng tao at they think they can be forgiven or they could have makatanggap po sila ng absolute pardon ng kanilang kasalanan. But ano po ba ang turo ng Biblia regarding po sa forgiveness ng ating kasalanan? Kaya marami sa atin po, kapatid, nalilito sa ganitong turo. Because tayong mga tao, kasalanan tayo. Yeah? We admit on that. Amen? We admit na sabi ng Biblia, we are all
all sinners, we are all unrighteous toward God. Tayo po naging desperado na yung ating makasalan ay ma-forgive. Kaya if someone will talk to us, marami po nag-o-offer sa atin, itong gagawin natin, itong mga alituntunin natin, this is the things na gagawin natin so that ang ating makasalanan ay mapatawad. So tayo naman, dahil makasalanan tayo, naniniwala tayo someday will be judgment, there will be judgment someday, kaya naano tayo, naging desperate tayo, at kaya atin na lang susundin yung mga bagay na ganon, even without checking on the Bible. O hindi po natin saliksik doon sa Biblia, hindi po natin na double check sa Biblia, and kaya marami po sa ating mga kapatiran na sa scam sa ganoong mga katuruan. Okay? They believe confession, penance, doing something good, prayer to the saints, masses, indulgences, observing on the Ash Day, Wednesday, ano ba yan? Observing the dietary law of Moses or by the perseverance. Yan po ang mga turo ng karamihang mga relihiyon. But ano po ba ang turo ng Biblia regarding on forgiveness? Okay? So, 1 John chapter number 1, verse number 29. Ito po. Meron po tayong verse na babasahin. Not just 1 John, but John. John chapter 1. John chapter 1, verse number 21. Pagka may mga Biblia kayo dyan, paki-open po ng Bible para masundan natin. Kasi last time, meron nag-comment na patalon-talon ng mga verses na mga ginagamit. Kaya po tayo gumagamit ng mga verses para hindi lang ho isang libro ang ating proof, kundi meron tayong maraming mga references from other books, kasi yung Biblia, kapatid, yan, sila po ay naging synchronized, hindi po sila nagkakaaway. Sila po ay nagha-harmonize. Kaya we have many verses na ipapakita po sa inyo regarding on this forgiveness of sin. Sino ba talaga maka-forgive ng kasalanan? Ang confession ba talaga? Yung pagpinitensya ba talaga? Yung paggawa ba ng mabuti? Yung prayer ba natin sa lahat ng mga santo? O yung mga misa ba? Yung mga tinatawag nilang gagawin natin upang mabayaran natin yung kasalanan and we will could pass atin pong ma-cross yung purgatory? O sabi din nila, magpatuloy lang tayo para yung makakuha tayong kabuuang forgiveness ng ating kasalanan. Okay? So, John chapter 1, verse number 29. Ito pong sabi ng Bible, John chapter 1, verse number 29. Ang nagsabi po dito ay si John the Baptist. Kasi siya yung forerunner ni Kristo bago si Kristo po dumating dito. Nag-start ng kanyang ministeryo. Si John po una yung nagturo because there will be a silent years during that time. And there's a prophecy na merong isang prophet na magka-cry doon sa wilderness and he will preach repentance to the Israel. Now, in verse number 29, itong sabi, the next day, John seeth Jesus coming unto him and saith, Behold the Lamb which taketh away the sins of the world. Tingnan mo ha. Sabi niya, Behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. So si John the Baptist, he was the cousin of Jesus, nang doon sa kapatid, doon siya nagbabaptize doon sa Jordan River, dumating si Kristo. It was the time that Christ would be started in His ministry. At sabi niya, tingnan nyo, ito yung kordero ng Diyos. He is the Lamb of God. Ito yung sacrifice ng Panginoon. He is the Lamb na is a sacrifice. And He will take away the sins of the world. Okay, nakikita po natin nang makakuha po ng ating kasalanan, mismo si John the Baptist, he is proclaiming that Jesus is the one who could take away the sin of the world. Alam niyo ba kapatid, yung tinatawag na forgiveness, when you say forgiveness, ang forgiveness kapatid is, we could say it, pardoning. Kung sinabi kang pardoning, yung kasalanan mo, ipapardon ka, ikaw yung naka-offend, ikaw yung nakagawa ng offense, ikaw yung naka-violate ng rules, ikaw yung naka-trespass ng rules, but you've been pardoned
tayo po ay na-release or kayo po ay na-release ng responsibility from your actions. Yan po ang meaning ng forgiveness. Ito magamit po natin yung synonyms na pardon. Na yung kasalanan po natin na tayo po ay dapat mag-take responsibility on our actions, kinuha po sa atin yung responsibility. Kaya tayo po ay na-forgive. Hindi po sa atin na-charge yung ating actions. Kaya yung ginawa mga kapatid ni Kristo sa cross, sa kanya na-charge lahat, binigay ng Panginoon ang lahat ng kasalanan ng tao doon sa mundo. Kaya when he was in the cross, kapatid, he was very under the judgment of God. Kaya sabi niya, Father, why thou hast forsaken me? Okay? So, when you say forgiveness, it means that just pardoning our sins, not just releasing from our responsibility sa ating mga offenses, sa ating mga actions, but also yung forgiveness, kapatid, it will be included yung word na forgetting. Okay? Tingnan po natin ha, tandaan po natin, yung forgiveness, it could be say that word pardon, and also when you say forgiveness, it speaks about forgetting, yung pagkalimot ng ating mga offenses, attempting to remove one's memories of an offense. Kaya kapatid, ang ginawa ng Panginoong Hesukristo, nang siya po ay nagsacrifice sa cross ng Calvary, ang ating mga kasalanan po, kapatid, kanyang kinarga doon. He became our sacrifice for our sin. Siya po nag-substitute ng ating kasalanan. Kaya when God sees us, dahil sa kanyang righteousness, okay, na-forgive tayo ng Panginoon, and the Lord forget our sins because of Christ. Okay? So, yan po ang nangyari when you say forgiveness, pardon, or forgetting ng ating mga offense toward Him. Okay? So, sino ba talaga yung makapag-forgive ng ating kasalanan? Sino ba makapag-pardon ng ating kasalanan? Sino ba mapag-release sa atin sa ating mga responsibility, sa ating mga offenses? Yung pagkumpisar ba? When we confess our sin to someone, to somebody, marirelease ba tayo? Tayo ba ay mahiwalay doon sa ating responsibility because of our offense action toward God? Okay? Yan po ang tanong. Pag tayo po ba ay magpipinitensya, tayo po ba ay mag-sacrifice, tayo po bubuhat ng cross, ating pong susugatan yung ating mga katawan, tayo po doon ang magpapako din sa cross, tinatawag nilang mga penitensya, luluhod tayo ng taas na distance from the church, no? Talagang susugatan yung mga tuhod. Kasi yung sabi doon, you need to sacrifice, ganun ang turo, para yung kasalanan mo ay ma-forgive. Yan po ba ang makapagbigay na yung kasalanan natin ay ma-forget ng Panginoon? Kasi yung meaning ng forgiveness, kapatid, speak about pardon ng kasalanan, at the same time, pag-forget ng mga offenses into the memories to someone na ating pong na trespass. Kaya yung pagsunod ba ng mga alituntunin na tinatawag niya mga dietary law, pagkain ito, sa ganitong mga katuruan, pag-i-endure ba, pag-perseverance, yung pagpatuloy ba sa mga turo, sa relihiyon, pagpatuloy po ba? Kasi may mga doktrina na gano'n, na kailangan mo magpatuloy kasi pag hindi mo pa makuha yung kabuang forgiveness, you need to do this in order to have the complete forgiveness for your sin. Alam nyo, kapatid, marami pong kapatiran natin na sa scam dito eh. Ito yung malaking scam. They put it as parang tali kasi kapatid yun. Tatalian ka kasi sasabihin nila, okay, ganito yan. If dahil nanginembro ka dito, ito yung ating mga paniniwala, kaya ganito yung susundin mo. And they will marami silang mga ipapagawa nyo, at saka tatalian yung mga Kristiyano o yung mga naniniwala. Yung iba pa nga, kahit patay na, mayroon pang responsibility. Sabihin pa nila, kailangan niya ng misa para yung kanyang kasalanan ay mapatawad na. Para ang kanyang kasalanan is makumplito po, na makatanggap siya ng absolute pardon. Kaya marami pong mga kapatiran ang nasa scam doon sa ganitong turo.
Kaya, let us reveal the truth, mga kapatid, from the Bible, kung sino ba yung makapag-forgive ng ating kasalanan and what is the way, God's way, pakaparaanan po ng Panginoon so that we could attain this forgiveness. Okay, so nakita po natin kanina na John chapter 1 verse number 29 na yung sabi ni John the Baptist when he was in the Jordan River, dineclare po, marami pong doon, nanging audience doon. Meron doon mga high priest, mga Pariseo, mga tao doon sa Israel, mga believer, yung iba mga buzzers doon ni John, hindi sila ang kanilang ginagawa ay just observing ano yung mga mistake ni John, andun sila. And John declared, nasabi niya, this is the Lamb of God, behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Okay? Yung kanyang tinuro, kapatid, na ang makapagkuha ng kasalanan ng mundo is yung Lamb of God, which is pointing the Lord Jesus Christ. Ito pa, marami kasing nagsasabi na yung kasalanan ay kasi, pastor, yung kasalanan may dalawang klase yan. Merong mortal sin at saka venial sin. Yan po. Kinaklasify nila yung kasalanan. But sabi ng Biblia, ang kasalanan, kapatid, all sin is unrighteousness. Lahat po ng kasalanan ay hindi po makatarungan. Wala pong kasalanan na matawag natin na walang judgment ang Panginoon. Sabi ng Biblia, for the wages of sin is death. Wala pong mortal sin. Wala pong venial sin. Kasi pag ganun tayo, sabi nila, yung venial sin, yung kasalanan mo, parang maliit na kasalanan lang ginagawa mo, declassified it. Sila po yung mismo nagka-classified. Kaya yung marami din mga follower na hindi talaga nakapunta doon sa totoong repentance, totoong pagbabago ng buhay because they have that confidence, kasi yung ginagawa ko, hindi ito moral sin, venial sin naman ito, maliit naman ito, it could be forgiven, it could be, hindi naman ito papansinin ng Panginoon kasi maliit naman itong kasalanan na ito. But actually, mga kapatid, ang kasalanan, whether great na kasalanan ba yan, maliit na kasalanan, we called it maliit na kasalanan, lahat po yan ay kasalanan sa harapan ng Panginoon. Kaya doon sa Revelation, kung titingnan natin, in the book of Revelations, chapter number 21, Revelation chapter 21, verse number 8. Sabi doon, but the fearful, the unbelieving, and the abominable, the murderers, the warmongers, the sorcerers, and idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Tingnan mo, kahit yung pagsinungaling, nandito yan eh. Kasi sinabi nila yung pagsinungaling, white lies yan, maliit na kasalanan, hindi naman mortal sin yan. O sabi dito yung tinatawag na fearful. It could be possible na natatakot na magbago yung buhay, natatakot na iwanan yung mga vices, natatakot na maano ng Panginoon, ma-workout ng Panginoon. It could be possible. Natatakot na pumunta sa mga katotohanan. Okay? Ito pa, may tinatawag itong word na unbelieving. Kasi sabi ng iba, maliit naman kasalanan yan. Hindi naman natin kailangan forgiveness ng Panginoon yan kasi maliit naman yan. Hindi naman yan papansinin ng Panginoon kasi venial sin lang yan. Okay? Alam nyo, kapatid, there is no classification of sin. Lahat po ng kasalanan may judgment po ang Panginoon. Kaya nang si Kristo po ay naipaka-cross, nang siya po ay nag-sacrifice ng ating kasalanan, lahat po ng kasalanan ang kanyang kinarga doon. Hindi po na-classified na yung malaking kasalanan lang, ang kanyang tinubos doon sa cross ng Calvary. Hindi po na sinasabi yung mga maliit na kasalanan lamang. Okay? So, kaya atin pong tandaan, kapatid, na lahat po ng kasalanan ay kailangan po natin ng forgiveness ng Panginoon. We need God's forgiveness dahil po tayo ay kasalanan. Okay? So dito, may verse dito sa book of Acts chapter number 5. Okay? Ito.
Acts chapter number 5. If you have your Bible, Acts chapter 5. Ang ating pong topic ngayon, papatunayan po natin ano yung pagkaparaanan ng Biblia regarding po sa pagpatawad ng ating kasalanan. Kasi baka pinaniniwalaan, kapatid, maling kaparaanan. And we think and we believe na by that, tayo po ay mapatawad ng ating kasalanan. Ako, kapatid, when the times na tayo po i-judge ng Panginoon sa huling araw, baka marami pong masyasyak doon. Baka maraming mapahiya doon. Kasi akala nila by doing that, sila po ay makatanggap ng forgiveness of sin. Sakit yun. Kaya hindi sa kapatid na itong topic na ito ay atin pong pag-aralan so that as early as possible, atin pong ma-check, atin pong ma-change, kung meron po tayong dapat i-change, atin pong pwede pa na i-change po natin that we could come up to the point na ano yung turo ng Biblia, ano yung katotohanan ng turo ng Biblia. Okay? So Acts chapter number 5, verse number 30 to 31. Okay? Itong mga verses na ito nagpapatunay na yung forgiveness ng kasalanan ay nandun kay Kristo. Kaya we don't preach someone na pangalan dito, but the name Jesus. Because yung Jesus na pangalan, kapatid, He is our Savior. He is the coexisted to the Father. Isa po siyang person doon sa Godhead ng Panginoon. And someday He will be the judge. And someday He will be the bride of the church. I mean, the groom of the church. Tayo po mga bride ng simbahan. And someday siya po yung babalik upang kukunin po tayo dito. Okay? So, Acts chapter number 5, in verse number 30 to 31. Okay, I will read in verse number 30. Sabi dito, si Peter ang nagsabi dito, si Apostle Peter. Kaya pag si Peter yung apostles ninyo, okay, kasi nagsasabi yung aming mga ano ba yun? Kami galing kay Peter. We came from succession of Peter. Okay? Ito pong sabi ni Peter. Kaya pag kayo po ay naniniwala na galing kayo kay Peter, ang inyong mga relihiyon, ang inyong mga katuruan, dapat ay galing din kay Peter. Okay? Ito yung sabi ni Peter in chapter number 5, in verse number 30. Ano sabi dito? The God of our fathers raised up Jesus, whom you slew and hang on the tree. O klaro po, sabi niya, yung ating Panginoon, okay, the God of our fathers, yung Diyos ng ating mga ama, siya po ay naglagay kay Kristo, na siya po ay inyong pinatay, at siya po ay iyong, ano ba yun, pinako doon sa kahoy, or call it the cross, in verse number 31. Him hath God exalted with His right hand to be a prince and a savior, ang kasunod, for to give repentance to Israel and forgiveness of sin. Yan po. Very clear. Yan po ang turo ni Peter. Na yung makapagpatawad ng ating kasalanan ay si Kristo. Hindi po yung mga sakripisyo, hindi po yung mga pagkumpisar, hindi pong paglagay doon ng cross doon sa ating mga noo. Baka ma-scam tayo, kapatid. And later on, in the time of the last days, tayo po'y hahatulan ng Panginoon, baka masyasyak tayo. Tagal-tagal kong naniniwala ng ganito. Ito pa yung mga turo ng aking mga magulang, yung aking mga ninuno. And just following the traditions that I've been grow up with. No? Yung aking mulata ng aking mga mata. Kaya wag po tayong maniniwala sa ganung prinsipyo na kung saan tayo na ipinanganak, doon po tayo mamamatay. Mali po yung prinsipyo na ganon. Kaya binigyan tayo ng Panginoon ng freedom na makapag-study, freedom na makapagsaliksik, so that we could change the wrong belief na ating pong ano ba yun? Natanggap galing sa ating mga ninuno or those that are called traditional belief na ating naisunod. Okay? So, hindi po galing sa mga mabuting gawa na sapagkat tayo po ay gumagawa din ng mabuti, tayo po ay nagbibigay, tayo po din po ay naging faithful sa simbahan, sapagkat hindi po yan ang turo ng Biblia na makatanggap tayo ng forgiveness ng ating kasalanan.
Kasi yung maraming reliyon na ganun. Kaya maraming nagbibigay, they are just, ano ba yun, tinatrap nila yung tao. Kapag magbigay kayo, patuloy na pagbigay, yung mga kasalanan ay patuloy din maipatawad ng Panginoon. And someday, makakuha kayo ng kabuuang total forgiveness of your sin. Kaya kayo dapat ay manatili dito. Kayo dapat ay sumunod na ganito. Gawin nyo ito, gawin nyo ito. Kaya maraming mga kababayan natin, maraming mga kasamahan din natin, some of our relatives, some of our countrymen, sila po ay nasa scam. Sila po ay nalilito sa ganitong mga turo. And they think, dahil nagtiwala sila sa mga false teachers, nagtiwala sila sa mga wrong teachers, nagtiwala sila sa kanilang mga relihiyon. Someday mga kapatid, God will judge us individually. Tayo po ay tatayo sa Panginoon. Sabi ng Biblia, let every one of us will have account toward God. Tayo po ay God will judge us individually. Yan po ay hindi na po reliyon ang i-judge ng Panginoon, ha? We will judge individually. Kaya ang tanong, paano mo ba na-acquire? Paano mo ba nakuha yung kapatawaran ng iyong kasalanan? Baka do you believe na yung prayer sa mga saints, maraming santo? Kasi may marami ding mga nagtuturo na kapag tayo po ay manalangin sa mga santo, sila po ay tutulong sa atin upang ating makasalanan ay ihatid doon sa Panginoon. That is superstitious, kapatid. Hindi po yan unsubstantial evidence po yan. Bakit? Yung mga santo ba yung namatay? Do you think they are attending to our prayers? Kahit sila nangangailangan sila ng prayers before sa Panginoon. And as of now, kapatid, hindi po sila yung daan upang ating makasalanan ay maihatid doon sa Panginoon. That's why we have the direct access to God. Nang si Kristo, kapatid, ay namatay sa cross, yung veil of the temple, may temple kasi doon sa Jerusalem na divide into parts. At merong malaking makapal na kurtina doon na tinatawag na veil of the temple. Yan po ang nagdi-divide doon sa holy place and the holy of holiest. Na ang papasok lang doon yung high priest once a year. At doon po dadalhin yung mga blood of the sacrifices ng mga animals at kanyang isusprinkle doon sa altar. But when Jesus Christ died on the cross, kapatid, yun po ay na tore apart. Yun po ay na divide yung veil. Ibig sabihin, tayo pong mga tao, kapatid, we have direct access to the Lord. Pag maghingi tayo ng kapatawaran ng Panginoon, just direct to the Lord. Don't just go to any other saints. Bakit? Hindi mo ba kayang mag-confront sa Panginoon? Tayo nga, tayong mga tao, tayo po ay masakit yung ating kalooban sometimes. Na pag yung tao na supposed to be siya dapat yung magsabi, ang kanyang ginawa, gumamit siya ng isang tao upang tayo'y sabihan para maihatid sa ating mga balita. And then sometimes we react in this way. Sabihin pa natin, bakit? Ayaw mo bang may kumpronta? Bakit ayaw mo bang mag-face-to-face sa akin? Ayaw mo bang personal na pag-uusapan natin? Why you're using somebody? Yan tayo. Ganun po ang reaction natin. Don't you know, kapatid, sa Panginoon, ang Diyos po nagbigay sa atin ng direct access. Ang ating mediator ngayon ay si Kristo na. Hindi po mediator ng mga santo. Hindi po anong mga santong pangalan. Sino ba yung mga faithful Christians, so-called faithful Christians? Hindi si Kristo na ho ang ating mediator. Kasi sabi dyan may verse tayo. 2 Timothy. For your Bible, in the book of Timothy, nasabi dito na wala po tayong ibang mediator. But instead, ang ating mediator, kapatid, no other than but the Lord Jesus Christ. Okay, sabi dito sa may 1 Timothy chapter number 2,
verse number 5. 1 Timothy chapter 2, verse number 5. There is none. For there is one God. Okay, so yan, sabi for there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, in verse number 6, who gave himself a ransom for all. Tingnan mo, sinasabing ransom, kapatid. Siya yung serve as payment for our sins. Kaya yung makapagpatawad ng ating kasalanan, kapatid, ay si Kristo lamang. That's why we preach nothing but Christ. Wala po tayong ibang pangalan dito na binabanggit na ito pong makapag-forgive na iyong kasalanan, but the name Jesus. Okay, itong sabi dito. Sa Acts chapter number 5, mismo si Peter ang nagsabi na yung Jesus na ipinadala ng Ama, siya yung makapagbigay sa atin ng forgiveness ng ating kasalanan. Okay? Book of Acts, again, sa Book of Acts po tayo, atin pong titingnan dito po ba mga turo ng early churches. Kasi maraming nagkiklaim ngayon na kami galing doon sa New Testament Church, doon kami galing sa Apostolic Church. O titingnan natin kung ano yung turo ng mga Apostolic Church para malaman natin kung talagang legit tayo na galing doon. Baka yung libro lang nagsabi, baka yung mga history lang na ginagawa natin. We could manufacture our own history. Okay? Pwede natin gagawin yun. But yung turo, doon tayo magbe-base. Ibe-base po natin yung turo natin sa apostolic if we claim that we came from the apostolic. Okay? Now, sabi dito, Acts chapter number 13, in verse number 37 to 39. 37 to 39. Ang sabi dito, but he whom God raised again, so no corruption. Okay, verse number 38. Be it known unto you, therefore, men and brethren, that through this man is preached unto you the forgiveness of sin. Ang inutukoy dito ang tinutukoy dito ni Apostle Paul ay si Kristo. The man we preach unto you is the forgiveness of sin. Verse number 30, no? And by him, all that believe are justified from all things from which ye could not be justified by the law of Moses. Tingnan mo, sabi dito, ang mga lahat ng naniniwala sa Kanya ay ma-justified. Ang sabi, ang word na justification means ma-declared po tayo na righteous toward God. That is justification. Ibig sabihin, yung ating kasalanan is already pardoned. Ang ating kasalanan is already forget by the Lord because of Christ. Meron po tayong mga bagay na hindi tayo na justified dahil sa if we go to the law, we could find out our sin, ang ating sarili, kapatid, that we missed many things. Kaya marami pong mga kapatiran din natin, sila po ay palagi sinasabi, tayo po ay susunod lamang sa kasubuan or sa mga law of Moses. Yan po ang ating susundin. And they even brag about it na sila po ay naging obedient doon. But sabi dito, marami pong mga bagay na hindi na justified, hindi kayang i-justified ng law of Moses kasi tayo po ay makasalanan. We could be guilty for trespassing sa mga law of God. Kaya, sinabi dito, if we believe, okay, kung tayo po ay maniwala, lahat pong naniniwala sa Kanya, kay Kristo, are justified from all things. It means the forgiveness of sin could be found out in the Lord Jesus Christ. Kaya palagi po nating minimension dito na kailangan po natin meron tayong relationship kay Kristo. Kailangan po nating i-acknowledge yung ginawa ni Kristo sa cross of Calvary. Stop acknowledging to our work. Kasi pag doon tayo nag-acknowledge palagi sa ating mga ginagawa, ito yung mangyayari. Maniwala tayo na akala natin sa ating mga ginagawa, ang ating kasalanan ay na-forgive. We're just making our own. We are just making our own, justification. Okay?
Gumagawa po tayo, piniklaim natin, we just pretending ourselves. Oh, hindi, napatawad na yung kasalanan ko kasi nagpinitensya na ako, kasi nagko-confess na ako ng kasalanan ko, kasi nagpatuloy ako, kasi nagpipray ako sa mga santo, kasi nagbibigay din ako sa simbahan, nagdo-donate din ako, kasi naging mabuting Kristiyano din ako, naging mabuting tagasunod din ako, then my sins is forgiven. Kaya kapatid, pag ganun po ang ating paniniwala, you're just acknowledging your work. Yung mga ginagawa nyo, ang ginagawa natin, yung ina-acknowledge lang natin. How about acknowledging the work of God? At yung ginawa ni Kristo sa cross. How about the work of Christ? That He was died, He was buried, and after 3 days, kapatid, He was rose up from the dead. Kaya, sabi dito, yung ginawa ni Kristo, yan po ang makapag-forgive ng ating kasalanan. And then the book of Acts says, in verse number 37, 38, and 39, nagsabi po niyan, Acts chapter number 13, that all things are justified if we believe in Him. Okay, so ito pa, Acts chapter number 26, ito, Acts number 26. Hindi ko alam kung some of our brethren nakabasa na ba kayo nito. But this is the story. Ang chapter 26, kapatid, ito po yung whole content. Ano po yung nangyari kay Apostle Paul doon sa road of Damascus. Yung nangyari kasi, yung tagpuan ni Kristo, it was in Acts chapter number 9. It was in Acts chapter number 9. Doon po sila nag-meet ni Kristo doon sa road of Damascus. But in Acts chapter 9, it's not detailed kung ano talaga yung pinag-uusapan nila ng Panginoon. Kasi ang sabi doon, He met the Lord, and sabi ng Panginoon, Saul, Saul, why thou hast persecuted me? And sabi niya, sino ka ba? Sabi ni Kristo, ako yung Jesus na yung pinipersecute. And it's hard for you to kick against the prick. Yan po ang continuation ng story. Kaya in chapter 26, si Apostle Paul, siya po ay didakip at dinala doon sa kay King Agrippa. Si King Agrippa, he was the king at the time, and si Apostle Paul ay dinala doon. He was accused for many things. Na-accuse siya ng mga Jews, na-accuse siya dahil siya po ay nagpipreach patungkol sa pangalan ni Kristo. Nagpipreach na si Kristo po ang makapagbigay ng forgiveness ng kasalanan. Okay, and this is the conversation ni King Agrippa at ni Apostle Paul. Kanya pong silaysay, ano bang nangyari sa kanya? Bakit he was converted into Christianity? Kasi si Apostle Paul noon, he was a Pharisee. Isang Pariseo. Talagang die hard sa kanyang paniniwalang relihiyon. And he will die for it, and he will kill for it. Even handa siyang mamatay at handa siyang pumatay dahil sa kanyang relihiyon. Yan po ang kanyang zealousness, ang kanyang loyalty sa kanyang relihiyon. But when he found the Lord, kapatid, isang si Kristo po ang natagpo ng kanyang buhay, suddenly all of his belief has been changed. Okay, ito po in verse number 14. And when we were all fallen to the earth, I heard a voice speaking unto me, saying in Hebrew tongue, Saul, Saul, why persecutest thou me? And it's hard for thee to kick against the prick. Verse number 15. And I said, Who art thou, Lord? And he said, I am Jesus, whom thou persecutest. Verse 16. But rise and stand upon thy feet, for I have appeared unto thee for this purpose, to make thee a minister and a witness both of these things which thou hast seen, and those things in which I will appear unto thee. Verse number 17, delivering thee from thy people and from the Gentiles, unto whom now I send thee. So, ang nangyari dito, si Apostle Paul ay kanyang kinuwento sa kay King Agrippa. Ano bang nangyari? So, sabi niya, na-meet ko ng Panginoon, and he was fallen to the earth, and we have the conversation. Ito sabi ng Panginoon, sabi niya, you have the purpose, maging minister ka, maging witness ka sa mga Gentiles, and even to those that are Jews. And I have something
na ipagawa sa inyo. So, si Apostle Paul, he was commissioned by the Lord. In verse number 18, ito sabi niya, to open the eyes and to turn them from darkness to light. Tingnan mo, and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sin and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. So ito sabi ni Kristo. Sabi ito ng Panginoong Hesus-Kristo kay Apostle Paul. Sabi niya, ang mission ninyo, ang mission mo is turuan mo yung mga tao so that their eyes will be opened from darkness into light, from the power of Satan unto God, upang makatanggap sila ng forgiveness and inheritance among them, and they will be sanctified by faith that is in me. Mismo si Kristo, kapatid, kanyang dineclare doon kay Apostle Paul na ang makapag-forgive ng kasalanan ay siya. Ang makapag-forgive ng kasalanan ay mismo si Jesucristo, yung ating Panginoong Jesucristo. So very clear, kapatid, in Book of Acts. If you have your time, you could read it from 14 to 32. Si Apostle Paul po, kapatid, kanya pong isinalaysay, and even King Agrippa ay he almost persuaded Agrippa to be a Christian. So, yan po ang yung zealousness ni Apostle Paul. When Apostle Paul heard the truth, ang nangyari, kapatid, yung kanyang zealousness, ang kanyang pagiging loyal, ang pagiging masigasig niya, ginamit niya doon sa katotohanan. And before, he is willing to die sa mga maling turo. Ngayon, he is willing to die to the truth. Noon, gusto siyang pumatay para yung kanilang mga turo ay malaganap. Ngayon, kahit siya'y patayin, he is willing to sacrifice himself so that the word of God, the truth from the Lord will be spread. So, very clear in the Book of Acts, even Apostle Paul, Apostle Peter, they're preaching that forgiveness is in the Lord Jesus Christ. Ito, Romans chapter number 4. Romans chapter number 4. We're using verses to verses para ating pong marireveal ano po ba yung turo ng Biblia regarding sa forgiveness ng ating kasalanan. Kasi ito po ay alarming. Naniniwala tayo na si Kristo ang tagapagligtas. And then, on the other hand, naniniwala din tayo na yung ating pagkumpisar, yung ating penitensya, yung ating paggawa ng mga mabuti, yung ating pagpanatili sa ating mga relihiyon, ang makapagbigay ng ating forgiveness. Naku po, kapatid, that is the big confusion po. Yan po ay hindi po tama na pananampalataya. Parang naging decoration lang doon si Kristo. Sabihin natin, tagapagligtas ko siya. Then later on, sabihin mo, talaga ang makapag-forgive ng ating kasalanan, yung pagpinitensya natin, yung pagkumpisar natin, yung paglapit natin, pag gumawa natin ng mga mabuti, ganitong mga bagay. Kaya, kapatid, marami pong nalilito nating mga kapatiran sa ganon. Okay, Romans chapter number 4, verse number 1. Sabi dito, what shall we say then that Abraham our father pertaining to the flesh has found? Verse number 2, for if Abraham were justified by works, he were off to glory, but not before God. Verse number 3, for what saith the scripture, Abraham believed God, and it was counted in him for righteousness. Now to him that worketh is the reward, not reckoned of grace, but of debt. Okay, verse number 6, verse number 5. But to him that worketh not, but believe not him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Verse number 6, even as David also described the blessedness of man, unto whom God imputed righteousness without work. Verse number 7, remember this, and take note of this, saying, blessed are they whose iniquities are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the man whom the Lord will not impute sin. So even si Abraham, kapatid, yung ating tinatawag nating father of faith, hindi ho na-justified, hindi ho nakatanggap ng forgiveness ng kasalanan dahil sa kanyang mga ginagawa, dahil sa kanyang mga sacrifices. He attained, natanggap niya po yung justification ng kanyang kasalanan dahil sa kanyang belief. He believed that there is God. He believed that
the promise of God, the Messiah will come. Okay? His faith make him justified. Hindi po yung mga kanyang nagawa or ang kanyang mga alituntunin. Okay? So, Romans chapter 4, yan po, very clear. Ito pa, Ephesians chapter 1, verse number 7. Ephesians 1, verse number 7. If you have a notebook, you could take note. Kasi marami tayong mga verses. Ang title ng ating segment, we revealed the truth from the Bible. Kaya yung mga kapatid natin, sabi na, patalon-talon mga verses na yan. Maraming verses ginagamit, patalon-talon. We're not jumping and jumping. No? Yung ating pinapakita, we're just pointing even different books in the Bible. Ito po yung sinasabi. From Acts, from John, from Romans. Even in the book of Ephesians chapter number 1, verse number 7, ito yung sabi. Verse number 7. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sin according to the riches of His grace. Tingnan mo kapatid ha. Yung forgiveness ng kasalanan ay dahil sa ginawa ni Kristo sa cross. Ano pong kanyang ginawa? He redeemed us through His blood and He offered us the forgiveness of sin according to the riches of His grace. Tingnan mo kapatid, no? Hindi po pinitin siya, hindi po pagkumpisal, hindi po pagpe-pray doon sa maraming santo, hindi po misa ang makapag-forgive ng ating kasalanan. Kaya pag ganun po ang ating foundation, kapatid, nako, someday, baka magugulat tayo when God judges us. Na yung ating palang pinaniniwalaan, maling katuruan. Kaya as of now, kapatid, you have the time na atin pong itong, open po natin yung ating mind at saka heart. Hindi po ito ibig sabihin na lumipat ka ng relihiyon, no? Kasi marami pong nagsasabi na, naku, pag ganung pong mga turo, lilipat ka talaga ng relihiyon. Hindi po. We're not just inviting you na maglipat ng relihiyon. Yung amin lang po, kayo po ay dapat lumipat sa katotohanan. Kahit manatili kayo sa inyong relihiyon. Sapagkat sa katotohanan tayo. Huwag tayo doon sa mga maling turo. The Bible, you could check it. If yung mga turo ba ng iyong mga relihiyon, yung mga turo ba ng nakagisna natin, yan po ay biblical ba o hindi. Okay? So, sabi dito, chapter 1, through His blood, nakatanggap tayo ng forgiveness ng ating kasalanan. Ito pa, Colossians. Hindi lang po Ephesians yung nagsabi, yung Colossians chapter number 1, in verse number 14. 1:14, ano pag sabi dito? In whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sin. Tingnan mo ha, even the forgiveness of sin, in whom we have redemption through His blood. Sino bang yung His? Yan po ang tinutukoy na His, yan po ay si Kristo Jesus, okay? Or the Lord Jesus Christ. Ito pa, 1 John chapter 1, verse 9. Very clear, no? 1 John chapter 1, verse number 9. Pinapoint out po natin na ang makapag-forgive ng ating kasalanan is the person of the Lord Jesus Christ. Ito, 1 John 1, 9. If we confess our sin, He, speak about the Lord Jesus Christ, He is faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. Kaya kapatid, atin pong palaging tanungin ang ating sarili. Are we forgiven by God? Tayo ba'y na-forgive na ba ng Panginoon? On what way? Sa ano bang kaparaanan na atin pong nako-confirm na tayo po ay na-forgive? Baka yung confirmation mo ay yung mga ginawa mo? Baka yung mga sacrifices mo, mga penitensya na yung ginagawa? Every year, marami ka mga penitensya, marami ka mga sacrifices na ginagawa. And akala mo, doon po ang makapagbigay sa inyo ng absolute na pardon, absolute na forgetfulness ng iyong kasalanan. Matala mo kapatid, all those things, all those doctrines na ganyan pong mga turo, yan po ay man's way, kaparaanan lamang ng tao. Kaya ang kaparaanan ng Panginoon so that our sins will be forgiven, ang kanyang ginawa, ipinadala ang kanyang bugtong anak. Na ipako sa cross, kapatid, He sacrificed His life, He shed His blood, He was buried, and after 3 He was resurrected. And someday, babalik ang ating Panginoon
At lahat ng mga naniniwala sa Kanya, kapatid, ay Kanyang kukunin. Lahat ng mga taong nag-submit doon sa truth, doon sa ginawa ni Kristo doon sa krus, sila po ay kukunin ng Panginoon. 1 Thessalonians chapter 4, ito pong promise ng Panginoon, kapatid. 1 Thessalonians chapter number 4. 1 Thessalonians chapter 4, verse number 14, papuntang 18. Ito pong promise ng Panginoon, and someday there will be rapture. Ito pong promise ng Panginoon, verse number 14. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. Verse 15. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Verse 16. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Verse 17. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we be ever with the Lord. Verse number 18. Wherefore comfort one another with this word. So itong sabi ni Apostle Paul sa simbahan ng Thessalonians. Kasi ang issue dito, binigyan ni Apostle Paul ng assurance na tayong naniniwala na si Kristo ay namatay, inilibing at nabuhay muli someday. When He comes, tayo po ay Kanyang kukunin dito. There will be a rapture. At yung mga namatay na naniniwala sa kay Kristo, they have the salvation in Christ. Sila po ay mabuhay muli. Sabi niya, the dead in Christ shall rise first. Kukunin po tayo ng Panginoon. Kaya, kapatid, baka po tayong mag-hesitate na maniwala doon sa ginawa ni Kristo sa cross. Baka tayo po ay hesitate, no? Marami po sa atin na because of sa katagal ng doktrina o sa tagal na ganyang turo sa atin, sometimes we hesitate, no? Na-hesitate tayo, baka ganito, anong sabihin ng iba, ano bang sabihin ng mga relative ko, ako'y nagbago na ng doktrina, and sometimes they are threatening us. Pag nandun ka na sa katotohanan, talagang ititreaten ka ng tao. Yung iba sabihin pa, nako, liligaw yung kaluluwa, maligaw yung kaluluwa mo. Kasi naniniwala ka naman ng bagong doktrina. Kapatid, it's not a new doctrine. It is the teaching from the Bible na ang makapagbigay sa atin ng forgiveness ay si Kristo lamang. Kaya yung mga penitensya, mga confessions, mga pag-pray sa mga santo, mga misa, mga pag-observe natin sa katuruan ni Moses, ano ba yung Sabbath day ba yun? Or tinatawag natin mga dietary law. Hindi po yan ang makapagbigay sa atin ng complete na forgiveness ng ating kasalanan. So ating gagawin, kapatid, ito. Una, kailangan po nating mag-accept na tayo po ay makasalanan. Pag makatanggap tayo ng forgiveness ng Panginoon, first, we need to accept that we are all sinners. Yan po, napakasimple lang po ang sabi doon sa Book of Romans, chapter number 9. Let's go to Romans chapter number 9. Will be the last verses nating pong babasahin. Romans chapter number 9. Chapter 10 pala. Romans chapter 10, verse number 9. Ito sabi, that if thou confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Kapatid, ang kaligtasan is very, very simple po na ibinigay ng Panginoon. He sacrificed already in the cross of Calvary, at ang ating gagawin, kapatid, let us just believe what He did on the cross. Sabi dito, if we confess in our mouth the Lord Jesus, hindi po ito confession sa pare, no? Yung confession dito, it means you need to accept, you need to profess in your mouth personally na tayo po ay naniniwala na si Kristo po ay siya pong tagapagligtas natin, and thou shalt believe in thine heart
that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Verse number 10, for with the heart man believeth unto righteousness, with the mouth confession is made unto salvation. Sabi dito, pag heartily po, pag yung ating pananampalataya ay galing sa puso, heartily believing. Kasi maraming nagbe-believe from their mind, that is intellectual faith. Ang hinahanap po ng Panginoon is faith from the heart. Yung talagang naniniwala ka, Panginoon, hindi po ako makapag-forgive ng aking kasalanan. I cannot make my own pardon for my sin. All my works, lahat ko pong Panginoon na mga ginagawa, lahat ko pong mga bagay na nagawa, yan po ay fall short. Lahat po yun ay kulang upang bigyan ako ng forgiveness. Yan po dapat, kapatid, yung gagawin natin. Let us admit that we cannot make our own way. Let us admit na tayo po'y disqualified. Let us admit na yung ating mga nagawa, kapatid, ay kulang na kulang upang ma-acquire natin yung forgiveness ng Panginoon. Pangalawa, yung ating gagawin, not just to admit that we are sinners, we need to believe that there's only one way, kapatid, na ipinadala ng Panginoon. Sabi pa nga ni Apostle Paul doon sa Acts chapter number 16, verse number 31, may yung jailer doon, nagtanong kay Kristo, nagtanong kay Apostle Paul kung paano siya mailigtas, paano niya ma-acquire ang forgiveness ng kanyang kasalanan. Sabi ba ni Apostle Paul doon? Sabi niya, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Very clear, kapatid. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Si Kristo po ay napako sa cross. Si Kristo po ang nagsacrifice sa cross. Kahit ano pang sakripisyong gagawin mo, masugatan mo yung tuhod mo, masugatan mo yung mga likod mo, lahat po ng mga alituntunin ng simbahan ay gagawin mo, yan po ay naging kulang pa din upang masatisfied mo yung hinahanap ng Diyos Ama. Kaya ang makapag-satisfied, kapatid, na hinahanap ng Diyos Ama natin, the thing that the Father will be satisfied is the death of His Son. Kaya doon po tayo maniniwala, yung ginawa ni Kristo sa cross. Yung ginawa ni Kristo, mga kapatid, na siya po ay namatay, inilibing, at nabuhay muli. And after, tayo po ay nag-accept na tayo makasalanan, and tayo po ay believe, ang ating po gagawin, kapatid, let us make the Lord as our Lord and personal Savior. Naniwala na tayo na si Kristo po ay tagapagligtas, atin pong i-accept si Kristo as our Lord and personal Savior. Yan po, kapatid, yung forgiveness po ng Panginoon ay talagang makuha natin. Ang justification, kapatid, makuha natin through the Lord Jesus Christ. Kaya atin pong binanggit itong mga topic na ito kasi ngayong mga kapanahunan, marami pong nasa scam sa ganitong mga turo. Kaya sa mga kapatiran natin, kayo po ay nag-follow, kayo po'y nakikinig or you're just been watching sa ganitong podcast, ito pong tanong na dapat mong sagutin. Ang iyo bang kasalanan ay is totally forgiven? Ang inyong kaparaanan ba ng forgiveness, ayan po ba ay kaparaanan ng Biblia or kaparaanan ng Panginoon? Baka nakafocus yan sa sarili mong mga gawa. Baka yung forgiveness mo, ang object ng forgiveness mo ay yung mga bagay na ginawa mo. Kaya, kapatid, kailangan mong lumipat doon sa katotohanan na there's no other way na tayo makatanggap ng forgiveness sa pamagitan lamang ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Akin pong ulitin, hindi po ang kumpisal, hindi po ang mga penitensya, hindi po ang mga religious work na ating mga ginagawa. Hindi din po yung mga prayers sa mga lahat ng mga santo, misa, indulgences, ano ba yan? Mga purgatorial punishment, hindi po doon.
observing the dietary law, the law of Moses, by perseverance, observing the Ash Wednesday or sa tinatawag ng sign of repentance. Hindi po doon yung forgiveness ng ating kasalanan. Kaya yung ating gagawin, kapatid, let us confront the Lord. Personal po natin ikokompronta ito sa Panginoon. Alam niyo ba, ang Diyos natin, siya po ay nasiyahan na tao mismo na nagkasala ay mismo lumapit sa Diyos. Lalapit sa Kanya. And let us lay down our sins. Let us lay down our mistake and wrongs to Him. And let us forgiveness to God. Lord, please forgive me. Lord, I ask forgiveness for my sin. And I ask you now, Lord, to be my Lord and personal Savior. Alam niyo, kapatid, you will receive the forgiveness of God. Huwag po nating i-complicate yung forgiveness na ibinigay ng Panginoon na He simplified na forgiveness. Ginawa ng Panginoon na simple yung kaparaanan ng kaligtasan so that yung mga tao, kapatid, they will not make complication on it. Maraming po ngayon, mga turo na naging komplikado po. Kaya yung tagasunod, nahihirapan, marami pang alituntunin, and some of them, until now, they're not sure. Matagal na sila doon sa kanilang mga simbahan, matagal na sila sa kanilang mga religion, matagal na sa kanila sa mga ganong mga turo. But until now, pag ask tayo ng question sa kanila, are you saved? Are you sure? When you die, 100% you will go to heaven? Some of them, kapatid, and not some of them, most of them, ang kanilang mga sagot, we're not sure. Some of them will say, hindi pa namin alam. Some of them, until now, we're just working on it. Kaya, kapatid, pag ganun po ang iyong mga paniniwala, yan po ang inyong mga rason, yan po ang inyong mga answer to that question, kailangan mo, kapatid, na maligtas. Ang Panginoon po natin ay naghihintay. Sapagkat may isang makasalanan na mag-repent, mag-ask forgiveness sa Panginoon, and He will truly repent his sin. Sabi ng Biblia, kapatid, thousands of angels nasiyahan po na mayroong sinner na mag-repent. Mayroong sinner na bumalik sa Kanya. Mayroong isang makasalanan na mag-recognize ng kanyang kasalanan. The Lord, the heaven, rejoicing. The heaven rejoicing. Masaya po ang Panginoon. Masaya po ang langit. May isa pong makasalanan na maghingi ng kapatawaran sa Panginoon personally. Kaya, kapatid, huwag po nating patagalin pa ang panahon. Hindi po natin alam yung bukas. Sabi nga ng Proverbs chapter 27 verse 1, sabi niyan, boast not thyself for tomorrow. Hindi po natin alam ang bukas. Binanggit po ni James chapter 4 verse number 14, ang buhay po natin ay napakaikli lamang. It's like a vapor that appeareth for a little time and vanisheth away. Kailan po ba tayo mag-assure ng ating kaligtasan? Kailan po ba natin na siguraduhin yung ating kaligtasan? Baka until now, 30 years, 10 years na tayo, naging reliyoso, we've been sacrificed for many things. Dami na tayo ng sacrifice. Pera, ang ating panahon, ang ating mismong katawan. We've been sacrificed for that. Mga alituntunin na ganun. We sacrifice our support, our loyalty. And until now, kapatid, baka nandun po tayo sa doubt pa rin na hindi pa tayo sigurado ng ating kaligtasan. Huwag po nating patagalin ang panahon, kapatid. That maybe the Lord is calling you right now. Ako naniniwala ako, kapatid, na pag atin pong buksan yung ating mga puso at ating mga mind, and let the Lord, let the Holy Spirit be talk to us, yung banal na Espiritu na magkukonvict sa atin. Tuturuan tayo ng Panginoon kung sino talaga yung makapagbigay sa atin ng kaligtasan. Kaya yung kaligtasan natin, mayroong assurance, kapatid. Yung Bible nagtuturo na mayroong assurance of salvation. Na pag ang tao ay magpanampalataya kay Kristo, maghingi ng forgiveness kay Christ, kapatid, makatanggap po ng
uh, forgiveness ng kanyang kasalanan, and that is assured. Yan po ay assured. Yan po ay God will keep that salvation. God will keep that faith nandoon sa kanya at hindi na po makukuha ni numan. So that's the promise of God. Kaya atin pong ini-invite lahat po ng hindi paligtas ngayon, you need to be saved. Let's pray. Father God, salamat po sa gabing ito, sa aming pong naibahagi, Panginoon, na mensahe. Amin pong inopen itong topic na ito kasi marami po ngayong mga kapatira namin na until now, they're just believing, they're just focusing, Panginoon, sa kanilang mga inagawa. And marami po sa kanila, Panginoon, ang na-scam. Marami po sa kanila, Panginoon, ang naniniwala na akala nila nandun po ang kapatawaran ng kasalanan nila sa ganoong mga bagay. But Lord, we're very clear from your word na the only one na makapagbigay sa amin ng forgiveness is the Lord Jesus Christ. Kailangan po naming kilalanin, kailangan po naming i-admit na kami po ay makasalanan. We need to believe na kayo po, Panginoon, ang ipinadala ng Ama. You are the God's way, kaparaanan po ng Panginoon. Kayo po ang namatay sa cross, inilibing at nabuhay muli. And those who believe in you, Panginoon, pag maniwala kami na ikay po ang sacrifice ng aming mga kasalanan, there's no other way. Talaga, Panginoon, makatanggap kami ng assured, not just assured, but secured na kaligtasan. Panginoong Jesus, kayo pong magligtas ng mga kapatiran po namin na hindi paligtas ngayon. Ayaw po, kapatid, na i-let na darating pang maraming mga panahon. And they will waste for many times, many years, many chances, Panginoon, na iyong ibibigay. Sana, Panginoon, hindi po kanilang i-waste yung mga ganoong mga situation, Panginoon. And they will come up to the point na makilala po kayo na not just knowing you, Panginoon, as simple as others na ginagawa po ng iba. Ang pinapopoint po namin, Panginoon, na makilala kayo ng mga kapatiran namin ng lubusan. That you are the great God, you are the great Savior, and you are the protector, Panginoon, ng lahat ng mga naniniwala sa inyo. Panginoong Jesus, kami po naghingi ng kapatawaran namin mga kasalanan sa pangalan ni Jesucristo namin tagapagligtas. Amen at Amen. Okay, Brother Rasha, magandang gabi. Brother Rasha? Brother Rasha? Okay, punta tayo, Brother Rasha, sa question and answer. Baka mayroon tayong mga tanong o comment or something. Okay, so Brother Rasha, hindi siya nakapag-connect. Siguro may naging busy, oh. Okay. Sige, bro. Punta tayo mga question and answer. Baka may mga tanong tayo o mga comment ng ating mga kapatiran. Okay, shoutout mo na mga kapatid dito kay Alading Gregorio ng Bloody Salvation, kay Pastor Alexander Santos, syempre. At kay nandito din si Althea, yung naka-Japanese, shoutout sa kanya. Kay Raymond D. Dais, shoutout sa kanya. Kay Bayok Michael, mga kapatid. At doon pa sa ating mga nag-share, mga kapatid. At question dito, bro. Question ko po, isa lang po ba ang paraan para sa lahat ng tao ang salvation? Isa lang po ba ang paraan? Okay, so punta tayo ng John chapter 14, verse number 6. Yan po ang sabi ng Panginoon. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me. Si Kristo lang po ang daan. Siya mismo nagsabi that the only way, the only truth, and the only life, nandun po kay Kristo. Yan po ang sagot, Brother Rasha.
Okay. Question dito, can a believer know they are saved right now? And if so, how? Okay? Malaman ba ng isang believer na siya'y ligtas? Mm. Yan po bang tanong? Yes, brother. Yes. Talagang malaman ng isang believer. Kasi ito po, ang sabi ng Biblia sa 1 John chapter number 5, verse number 13, sabi ni John, "These things I have written unto you, that ye believe on the name of the Son of God, that ye may know, that ye may have eternal life. That ye may believe on the name of the Son of God." Yes, pwede pong malaman ng isang believer na siya po'y merong eternal life, meron siyang kaligtasan, if siya po ay naniniwala na si Kristo, the Son of God, He is the Savior. At the same time, siya po ay maniwala that the name of the Son of God, the Lord Jesus Christ, yun po ang binigay ng Ama na makapagbigay ng kaligtasan po sa lahat pong naniniwala kay Kristo. Okay. Yan pong tanong, brother. We could assured and we could know according po the scripture natin Yung binasa, how, 1 bro? John chapter Paano number daw? 5, verse 13. Paano? Paano natin malaman? Okay, una, let us check from the Bible sa promise ng Panginoon. Mismo ang promisa, ang promise kasi ng Panginoon, ang promise ng Panginoon. Kapag tayo po'y maniwala, that you believe on the name of the Son of God, tayo po'y makaalam that you may know, that you may have eternal life. Tayo mismo nakakaalam kung sino yung ating pinaniniwalaan. Pag sa mabuting gawa kasi tayo magbe-base ng ating kaligtasan, hindi talaga nating malalaman. Hindi talaga nating ma-assure na tayo ligtas. Kasi sabihin mo, am I good enough to go to heaven? Yan. Magda-doubt ka kasi. Kasi alam natin na meron po tayong mga bagay na hindi pa nagawa. Kaya yung ating pinaniwalaan, pupunta tayo sa kay Kristo. We believe the Lord Jesus Christ and we believe His promise too. Ang ating pinaniwalaan also ang kanyang promisa. Pag sinabi niya na makatanggap tayo ng eternal life, if you believe on Him, then malalaman natin. Because we believe on Him, then we know na meron tayong eternal life. Because that is the promise of God. Yan po, brother, yung tanong, yung sagot sa tanong. Okay, question dito, sa baptist po, kailan po nakamit ang kaligtasan at pagkatapos na makamit ito, kailangan pa po ba mag-attend ng church or it doesn't matter dahil ligtas na sila? Okay, kailan po ba na-attain yung kaligtasan sa baptist, sa turo ng baptist? So, hindi po turo ng baptist yung pinag-uusapan natin dito, turo po ng Biblia. Ang turo po ng Biblia, pag tayo po ay seriously na naniniwala, totoong naniniwala, ating pong in-acknowledge na tayo po ay makasalanan at ating pong pinaniwalaan na si Kristo po ay namatay, inilibing at nabuhay muli, yan po, that moment, kapatid, that's the promise of God. Whosoever believeth on Him, hindi na po ma-perish, but meron ng eternal life. So, nandun po, that time po ang kaligtasan. I cannot declare that specifically sa inyong time, kasi tayo naman yung nakakaalam if we are true or not, kasi maraming beses din tayo. No? Siguro, ilang beses ka rin na nagsasabi na naniniwala ka kay Kristo, but on the part of your heart, hindi pa seryoso, hindi pa katotohanan yung hindi pang hindi pa pure yung faith natin. Some of us siguro na na because yung sabi ng pastor, kailangan mong paniwalaan ito, and then we make a decision because nagpipersuade sila. But yung sinasabi kong time na kayo po ay naniniwala, that is the heart believing, the heart belief, yung mismong hindi ka na pressure, hindi ka na manipulate, talagang naniniwala kayo, acknowledge that there is no other Savior. You acknowledge that makasalanan tayo at papuntang impyerno, and you acknowledge the only way nga maka-escape ka
yung maniwala doon sa pinadala ng Panginoon ng Ama na si Jesucristo. Yun po, that the time that you receive the salvation, the eternal life na pinapromise ng Panginoon. Okay? And the same time, yung sabihin natin na pagkatapos bang naligtas, hindi na ba pwedeng magpunta ng church o ganon. Kaya, ang pagpunta po ng simbahan ay hindi po kaparaanan ng kaligtasan. Sapagkat ang taong naligtas, ang taong nakatanggap kay Kristo bilang tagapagligtas, siya po ay magsiserve sa pamagitan po ng simbahan. Siya po ay magpapagamit sa Panginoon. He will be grateful bilang kanyang pagpapasalamat, bilang sa kanyang expression of all what Christ did sa kanyang buhay. Sa pamagitan po ng simbahan, he could serve God through the church. Yan po, hindi po ang simbahan ang paraan ng kaligtasan. But instead, yung ating mga ginagawa sa simbahan, yan po ay bunga lamang ng ating kaligtasan na ating nakuha po kay Kristo Jesus, na ating tagapagligtas. Okay, yan po ang sagot, Brother Rasha. Okay. At siguro last question galing sa akin, bro. Sige po. Question ko, bro, kung ang kaligtasan para sa lahat ng tao ay yung paraan lang ay yung sa faith alone nga. Paano natin ito magagamit sa, for example, sa mga adult, bro, na parang meron sa katandaan ba, hindi na masyadong na yung sa kanilang isip, sa mga ganun na circumstances, bro, or yung sa mga bata, Okay. Okay. faith alone lang din ba yung mga bata, or what about yung mga merong diferensya sa pag-iisip, ang mga merong abnormality sa kanilang mind, faith alone din ba? At saka doon Okay. sa mga tinatawag natin na ano ba, yung innocence ba, like sa Sentinel Island, sa Amazon, at sa ibang lugar pa na hindi pa napapasok ng sibilisasyon, at yung gamit nga nila yung parang palaso pa lang at arrow. So yung faith alone pa din ba yung batayan ng Diyos para sa kanila? Yes, brother. Yung una, sagutin kita sa yung mga mentally ill, yung mga mentally retarded na sabi mo, yung mga, sabi natin, mga hindi maayos yung kanilang pag-iisip, and it was inborn, they are born sa ganong mga diferensya po ng kanilang pag-iisip. Ang Biblia po nagsabi that they were poor in spirit, sila po yung mga poor in spirit, at sila po yung makakuha ng kingdom of God because they were poor in spirit. At sabihin naman natin sa mga bata, yung mga bata, ang Diyos kasi, if we read in the Bible, meron kasi yung age of accountability. Pag meron na tayong kaalaman doon sa ating sarili, meron na tayong tawag mo yung consciousness or age of accountability. We know so yung ating mga ginagawa, alam natin intentionally, meron po tayong pananagutan sa Panginoon. Kaya kailangan po nating makarinig ng gospel. Kailangan po natin makatanggap kay Kristo bilang ating tagapagligtas. Okay, doon naman sa sinasabi mong mga lugar na hindi pa naaabot ng civilization, masabihin natin mga malalayong lugar, mga countries pa o mga tribe pa na hindi pa naabot ng mga missionary, hindi pa naabot ng social media, hindi pa naabot ng mga dyaryo, hindi pa naabot ng mga Biblia o libro. Alam niyo, brother, ang Biblia nagsasabi din na yung creation ng Panginoon, yan po ang maging witness, yan po ay maging batayan nila that they will believe God. Yan, makikita po yan sa Romans. Brother Rasha, ito pong verse, Romans chapter number 1. Baka makabuklat din kayo ng Biblia and you will double check what I read. Romans chapter number 1, verse number 20, verse 19 to 20. Sabi dito, because that which may know God is manifest unto them,
For God has showed them into them. Verse number 20, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Yan badira siya. Yung gagawin ng Panginoon, God will use His creation, yung kanyang creation, na talagang maniwala sila na mayroong Panginoon. And that is faith alone pa rin. Paniwala pa rin. They believe that there is God. Yan badira siya, yung sagot. Faith alone pa din. Kasi maniwala sila sa creation ng Panginoon. Okay. Siguro bro, final conclusion sa topic natin ngayon. Sige, so final conclusion natin. So, yung final conclusion natin is, I would like to invite you again, kapatid, na bigyan po natin ng pagkakataon na ma-open tayo. Bigyan po natin pagkakataon na tayo po ay makapunta din sa katotohanan. Don't be close-minded. Huwag po tayong manatili doon sa ating mga tradisyonal at mga namulatan ng mga relihiyon. Kailangan po natin magbasa ng Biblia. Kailangan po natin magbigay din ng pagkakataon na madagdagan yung ating mga kalaman at ma-double check po natin if ang ating bang belief, ang ating bang standing, ang ating bang mga reasoning of life, biblical ba o hindi. At sa ating mga kapatiran na hindi pa naligtas ngayon, kailangan po kayong maligtas, kailangan po kayong makakilala kay Kristo. Talaga kapatid, dito magsa-start yung bagong buhay, babaguhin talaga ng Panginoong Hesukristo ang buhay mo pag makilala mo siya. Kaya sa amin ding mga kapatiran na mga nagsasacrifice sa pangalan ng Panginoon, you've been doing very great things, no? Sana yung iyong sacrifices, ilagay natin sa tama. Doon po tayo magbuhos ng ating mga sacrifices doon sa katotohanan. Kasi si Apostle Paul noon, siya po ay naging zealous doon sa kanyang paniniwala sa relihiyon ng Judaismo. He became a Pharisee. Siya po ay handang mamatay at handang pumatay sa maling paniniwala. But when he found the Lord, when he met Jesus Christ in the road of Damascus, siya talaga binago ng Panginoon. At lahat ng kanyang zealousness at hinigitan niya pa, more pa sa naging jealous, more pa sa naging aggressive, more pa siya naging sacrificial when he know the Lord Jesus Christ. Kaya sana sa mga nagsasacrifice dyan and you've been saying na ginagawa mo yan para sa Panginoon, sana katotohanan na lang natin. Doon lang tayo sa katotohanan na lang para all those things nating mga ginagawa will be worth it someday. Kapag ginawa po natin yan sa proper na kaparaanan ng ating Panginoon. Okay, that's it po, Brother Rasha. Okay, at as we close, tayo po'y manalangin. No? Si Brother Michael yung nag-open kanina and siya din mag-close ng ating segment ngayong gabi. And again, salamat po sa mga followers namin, sa mga followers ni Brother Rasha, sa mga nagtatanong. Salamat sa inyong mga tanong and we are so grateful. Baka may mga tanong pa kayo. You could ask question and we are welcome to answer you according to the scriptures. Okay, Brother Michael? Okay. Sige po, tayo ay manalangin po. Ama namin Diyos, dakila sa lahat, salamat po. Natapos po ang pagbabahagi po ng iyong salita ngayong gabi. Panalangin po namin, Lord God, na ilagay niyo po sa puso po namin ang inyong tunay na salita po, Panginoon. At panalangin po namin, Lord God, na gabay niyo po ang bat-isa na hindi po ang rin na maghati-hati sa amin, kundi pagkaisahin niyo po, Panginoon, ang inyong mga minahal sa pamamagitan ng inyong salita, O Lord God. Panalangin po namin si Brother Rasha, nawa po, Panginoon, na makita niyo po ang katotohanan sa pamamagitan lamang ng inyong salita, O Ama. Nawa po, Panginoon, na maunawaan po namin na ang relihiyon po, Panginoon, ang isa sa ginagamit ng kaaway, O God, na upang ihiwalay ang mga tao na sa pagtanggap ng katotohanan, O God.
Salamat Lord God sa mga relihiyon din po Panginoon na nagtuturo ng katotohanan o Ama. Panalangin po namin po Panginoon na mas maunawaan po namin Lord God ng iyong tanging iyong salita, siya lamang ang katotohanan ng gabay namin habang naghihintay sa iyong muling pagbabalik Panginoon. Maraming salamat po Ama. Ito po ang aming pagpasalamat, ang aming panalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Okay, Brother Rasha. Salamat, Brother Rasha. Okay mga Thank kapatid, you. so dyan nagtatapos ang podcast ni Pastor at kung gusto nyong magsuri pa sa baptist mga kapatid, pwede nyo i-follow si Brother Michael dito at si Pastor din dahil nakalink naman yung kanyang Facebook dyan mga kapatid. At doon sa magtatanong pa, huwag kayong mahiyang magtanong dahil sisikapin ng ating mga speaker ngayon na sagutin pa ang inyong mga tanong mga kapatid. At kung gusto nyong balik-balikan ang mga podcast ni Pastor ay pwede nyo pong tingnan doon sa YouTube channel natin. So i-type nyo lang Pastor Azriel mga kapatid or Brother Michael, nandun niya yon. At mga kapatid, doon sa mga naghahamon naman, you can also comment dahil open sila, lalong-lalo na sa mga ganitong mga topics mga kapatid. So maraming salamat at this is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out.